Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. Ay, nako, I hope nasa mabuti ko yung kalagayan mga kababayan ko. Hindi ko mawari talaga yung nangyayari ngayon sa bayan natin, sa pang-araw-araw na lakad natin mga kababayan ko. Update lang po ito doon sa nangyari sa Terminal 1 po, yung nangyaring, yung last Sunday po, May 4 po yun eh. Magtatanghali na ata yun, 10 o'clock or 11 na nangyari yung mga babayan ko. Hindi mo kalain. Kasi mga babayan ko, yung isang SUV na Ford Everest po, bigla pong umarangkada po. Ang sabi naman ng driver, may iniwasan siya or may nag-overtake. Wala naman pong nag-overtake. Para yung tao na nasa gilid, yung iniwasan niya mga babayan ko. At ang nangyari po rito, ang ginawa ng LTO, sinuspindi po ng 90 days yung lisensya ng driver ng SUV mga babayan ko. Although hindi man siguro kagustuhan talaga ng lalaki na mangyari yon. Ano yan? Mechanical error o human error? Kasi ang mga ganyan hindi ko alam, biglaan, hindi ba naka-handbrake or kung automatic yan, electronic parking ba yan? At ito pa mga babayan ko, napakasakit yung namatay po na bata. At saka may matandang namatay dyan sa Terminal 3. Yung bata po, hinatid po niya yung ama niya para magtrabaho sa ibang bansa. Nasawi naman po. Hindi na natin alam kung yung ama niya na tumuloy pa sa abroad or hindi siya tumuloy. Kasi siyempre malalaman yan na may nangyaring commotion or nangyari aksidente sa labas. Siyempre mag-check-in na yung ama, yung tatay. Hindi natin alam mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko, wala naman to, hindi naman kinat ng ng tawag doon, itong video to kinat po parang para hindi kasi horrible ang nangyari. Ayan ayun, parang 20 to 30 kilometers ang takbo. Itong gilid na yan mga babayan ko, hintayan po yan. May mga OFW din po dyan na papasok na sa counter para siyempre nakatayo muna sila dyan para magpaalam sa mga mahal nila sa buhay. Kasi itong parting to, yan, drop off po yan. Hindi pwede kayong maghimpil dyan o magtagal kayo within 5 minutes or less than 5 minutes. Sisitayin kayo ng gwardiya mga babayan ko. Sa baba po ng Terminal 1, yan, may mga parking po roon. Pwede kayong maghintay kahit ilang oras po. Pwede kayong matulog doon sa sasakyan nyo po. Pwede rin po yan ng mga sumusundo, magpaparada yan. O dili kaya, pwede rin, wala kasing alam ko may daan. May kasi ang arrival sa baba po Pwede rin mag-drop off din po dyan. Ang problema kasi dito, yan sa babang yan, po yung pintuan dito, mandang dyan, ulit yung pintuan dyan, papuntang counter na may mga matatanda tayo nag-abroad, mga kababayan ko. Ganyan ang design po mga kababayan kasi matagal na po yung airport na yan Ilang taon na ba yun? Siguro 70s, 80s, 90s. Alam ko 70s na yan 1970s ang airport na yan May mga ibang airport naman sa ibang bansa na may mga dyan, yung parang divider or concrete steel or concrete barrier. Para just in case na magkaroon ng insidente, ang tatamaan yung hard object, hindi ang mga tao. O ngayon, siyempre, magiging reactionary tayo. Kasi may nangyari na. Sigurado po yan, baka lahat ng airport natin sa Pilipinas, gagastusan natin ng para barrier po, para just in case na magkaroon ng aksidente, hindi fatal mga babae, hindi madadamay yung mga tao, di ba? Ang kotse lang ang madadamay, ang sasakyan lang. Pero grabe talaga unang pasok ng taon Mayo, di ba? Yun nangyari dyan sa may SCTEX. Talagang pinakita yung video
yung sasakyan, yung van, nasa likod ng truck. Kasi, toll gate na po mga babayan ko, nasa toll gate na eh. Aba, may dumarating ko naman na na Solid North na bus. Ang bilis po, di ba, yung isang vlog ko, nakatulog po, naiglip po yung driver. Impact po, ang lakas, na-sandwich po yung van. Kaya yun, di ba, yung isang vlog ko, 10 ang namatay po dyan. 11 nakasakay, may isang nakaligtas, bata po. Mag-iingat po talaga tayo. Kung aalis po tayo mga babayan ko, huwag na kayo magsama kayo ng bata. Bagay, hindi natin, malay ba natin may mangyayaring ganyan? Ano ba yan? Mechanical or ano? Ano ba iniwasan niya? Ayun, ayan, yung tao dyan, ayan, oh. Kumanan siya ng konti, ayun. Marami pong sugatan mga babayan ko. Sasagutin ni Ramon Ang daw yung hospitalization yung mga nasaktan. At yung nasawi, may tutulungan. Pinuulit ko, grabe. Bagay, hindi naman kagustuhan ng mama, pero managasan dyan eh. Nagatid din po yung mama eh. Nagatid din po siya mga babayan ko eh. Grabe, kaya pag aalis po kayo mga babayan ko, i-check nyo yung sasakyan nyo, pag-check nyo po. Lalo na pag pupunta kayo sa malayong lugar, sa bandang South, Bicol or Quezon, dili kaya sa may Baguio. I-check nyo po yung gulong, kung may oil pa yan, di ba? Yung baterya, spark plug, mga ganyan. Eh, hindi natin malalaman talaga kung dito mo mga kababayo ko, minsan pag tumatawid ka lang, nasa tamang tawiran ka, nakago ka na. Eh may mga ibang mga motorista, mapakotse, mapamotor, didiretso pa rin sa pedestrian. Mga walang pinag-aralan, mga moron. O minsan masasagi pa yon. Marami tayong batas sa trapiko, kaya lang hindi na-implement eh. O may nangyari na naman po. O bandang Commonwealth po, mga babayan ko, tricycle naman, 2 nasawi. Eh, pinagbabawal po ang tricycle sa highway po. Sa EDSA, may ganyan pa rin. Ang titigas minsan ng ulo po natin eh. Pag bawal po. Di ba? Kaya talaga ako napaka-horrific, horrible, kalunus-lunus ang nangyari. Di mo, maghahatid ka lang, pupunta ka lang sa outing, nangyari sa STX mga babayan ko. Ganun ang mangyayari sa'yo. Ang saya-saya nila kasi may letrato po eh. Yung mga miyembro ng Seventh-day Adventist, ang saya-saya nila. Tapos, suddenly, sa isang kisap mata mga babayan ko, ganun na nangyari. Di ba napakasakit ng mga kababayan ko? Grabe. Kaya, pag hindi importante yung lakad nyo, or talagang kung importante, pwede bang ingatan nyo yung mga, dalan yung mga bata, kasama nyo yung mga bata. Kasi yan, gilid na yan. Talagang hintayan po yan eh. Kasi hindi pwede pumasok po yung mga naghahatid eh. Bawal po pumasok dyan sa Terminal 1 na yan eh. Mabuti pa sa Terminal 3, at least, sa loob pwede ka pumasok, pero pag sa check-in na, hindi ka pwedeng pumasok dun. Lalo sa immigration, mga babayan ko, hindi ka pwedeng ihatid. Unless kung VIP ka. Tingnan mo. Kasi lumang design na kasi yung building na yun sa Terminal 3, mga babayan ko eh. Ang Terminal 1 eh. Ang Terminal 3 din eh, wala rin mga barrier dyan. Ang Terminal 2, wala rin. Yung domestic airport natin, wala rin ata mga harang dyan. Grabe yun. Ayun, ulitin natin ha. Kinat na yan eh. Oh, tinan mo. Grabe, no? Natuloy kaya yung ama niya, yung naghatid ng, yung OFW na tatay. Yung mababalitaan mo, hinatid ka lang ng anak mo. Tapos, nalaman mo na nasagasaan ng SUV. Tapos yung nanay, may isang matanda rin, nakahandusay po eh. Duguan po siya eh. Maybe siguro apo niya yun o anak niya, iyak nang iyak po mga kababayan ko. Nakahandusay po ron. Grabe. Hindi talaga kagustuhan ng
yung driver na yun. Medyo nataranta po siya eh. Pero yung sa Solid North, yung driver talagang magdusay, makulong sana yun, mga babayan ko. Hindi mo, shoutout na lang doon sa mga kasamahan ko dyan. Oy, very depressing mga babayan ko ang nangyayari ngayon. Kaya, konting ingat lang. Ingat, 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 at ingat mga babayan ko. Salamat po. Bye.